Samantala, higit 251,000 na mga manggagawa sa bansa ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Christine, ayon sa DOLE. Samantala, nakahanda na ang MIA sa posibleng epekto naman ng bagyong Leon. Si Creslin Catarong magbabalita. Nakatutok ngayon ang tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE sa displaced workers na dulot ng pananalasa ng bagyong Christine. Ang tulong panghanapbuhay sa ating displaced o disadvantaged workers o TUPAD ay isang cash for work program o emergency employment program ng ahensya na layong mabigyan ng pagkakakitaan ang mga nawalan ng hanapbuhay. Ayon kay DOLE Undersecretary Benjo Benavides, nasa mahigit 251,000 na mga manggagawa ang lubos na apektado ng hagupit ng naturang bagyo sa iba't ibang bahagi ng bansa, particular sa Region 4A, gaya ng mga probinsya ng Batangas, Quezon at Laguna, kasama pa ang lalawigan ng Albay, Camarines Sur at Camarines Norte sa Bicol Region. Sa Region 5 o Bicol Region, umabot sa mahigit 83,000 ang target ng mga benepisyaryo ng DOLE. Karamihan dito ay nasa probinsya ng Kamsur na isa sa mga talagang lubhang na apektuhan ng pagbaha. Well, napakasimple po ng qualification. Una, na-displace siya. Whether na-displace siya dahil binaha o nasira po yung tinitirhan o nawalan po ng negosyo. So doon po sa mga kababayan po nating nawalan ng hanap buhay o trabaho, maaari po silang makipag-ugnayan sa aming mga tanggapan o kaya po sa pinakamalapit pong Public Employment Services Office. Binigyang diin ng opisyal na nakatuon ang DOLE ngayon sa recovery at rehabilitation kung saan tumutulong sila sa mga grupo o mga pamilya na maaaring mabigyan ng kaunting kapital para makapagsimula ng livelihood project. Hindi lalagpas sa halagang 50,000 pesos ang kapital na ibibigay sa bawat individual. 3 million pesos naman kung sila isang grupo o asosasyon. Binigyang linaw ni Benavides na ito ay hindi utang, kundi isang grant. Kaya mahigpit din ang kanilang gagawin na monitoring na tama ang paggagamitan ng pera. Pero kahit po ito ay grant, binabantayan po namin yung negosyong pinag-ukulan nitong perang ito sapagkat ito po ay pera ng bayan. Gusto po namin na mas magamit sa mas makabuluhang negosyo. Sa epekto naman ng bagyong Christine sa NAIA, inihayag ni Attorney Chris Bendijo, ang tagapagsalita at Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority o MIAA, na nagtamo ng pinsala sa water pipe ng paliparan at nagkaroon din ng pagkaantala sa isang x-ray nito. Ganun pa man, nakumpuni naman agad ito ng private concessionaire, ang NAIA Infrastructure Corporation. Sa paghahanda naman sa posibleng maging epekto ng bagyong Leon, sinabi ni Bendijo na mayroon silang team na aktibong nagmo-monitor ng bagyo. Umaasa naman ang MIAA na maging aktibo rin ang mga pasahero sa monitoring ng lagay ng panahon at direktang makipag-ugnayan sa kanilang airlines upang agad malaman ang anumang kanselasyon ng flight. Dahil we have to be aware na posible po dito sa ating paliparan ay hindi pa masama yung panahon, pero dun sa ating destinasyon ay baka po masama na yung panahon doon, kung kaya't baka posibleng mayroon pa rin mga cancellations na mangyari. Ang Philippine Red Cross naman, may nakatalaga na 69 first aid stations at 8 mga ambulansya na namobilize para sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Sinabi ni PRC Secretary General Gwendolyn Tang na namahagi rin sila ng tubig, food packs, blankets, hygiene kits, sleeping materials at gamot. Mayroon ding mga welfare desk at child-friendly spaces. So far, we have given already hot news kasi marami pang tao na sa evacuation centers. Baha pa rin ng iba't ibang mga lugar to sa Camarines Sur tulad ng Minalabak, Milaor, konting area ng Bugi, no? At may Labua. And then we also have health promotion kasi marami na nakikita mga upper respiratory infections, may mga fungal infections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.